Exodo Kapitulo 25, Mga handog para sa santuaryo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito ang kanilang ihahandog, ginto, pilak, tanso, lanang kulay asol, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino at hinabang balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na cornalina at mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pectoral ng pinakapunong pari. Ipagpagawa mo ako ng santuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang santuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Ang kaban ng tipan. Gumawa kayo ng isang kaban na yari sa akasya, 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas. Balutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas, ang mga labi naman ay lagyan ninyo ng maldurang ginto. Gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban, tig-alawa sa magkabila. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasa na yari sa akasya, babalutin din ito ng ginto at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid ng kaban upang maging paanan nito. Huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga paanan. Ang 2 tapyas na bato ng kasunduang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. Gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Hihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa, sa pagitan ng 2 kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 0.9 na metro ang haba, 0.5 metro ang lapad, at 0.7 metro ang taas. Balutan mo ito ng purong ginto at paligiran mo ng maldurang ginto. Lagyan mo ang gilid nito ng senipa na singlapad ng isang palad at paligiran din ng maldurang ginto. Gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok sa may tapat ng paa nito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa senipa. Gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, tasa, banga at mangkok para sa mga handog na inumin. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Ang lalagyan ng ilaw. Gumawa kayo ng aylawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito'y yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang piraso. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sangay lagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tangkay naman ay lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Ang mga usbong, mga sanga, at ang tagda ng ilawan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Ang pang-ipit ng mitsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok.